Mga Ginoo, mga pare, kung kayo ay isang lalaki na higit sa 60, malaki ang tsansa na pumasok na sa isip ninyo marahil sa isang tahimik na sandali na ang inyong pinakamagagandang taon, lalo na ang inyong mga intimate years, ay nasa nakaraan na. Kailangan kong sabihin sa inyo, ang paniniwalang iyan ang pumipigil sa napakaraming mabubuting lalaki mula sa kinabukasang nararapat para sa kanila. Ilan sa mga pinakamalalim na pagsisisi na narinig ko ay nagmula sa mga lalaking hindi na unawaan ang katotohanan tungkol sa kanilang sariling sigla hanggang sa inakala nilang huli na ang lahat. Hindi dahil nawala ang kanilang pagnanasa, kundi dahil walang sino man ang nagpakita sa kanila kung ano pa ang posible. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, ginugol ko ang mahigit 30 na taon sa pagtulong sa mga kalalakihan sa kanilang ika-90, ika-70 at kahit ika-80 taon upang matuklasang muli ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagsisindi ng kanilang buhay sexual, kundi tungkol sa pagbawi ng kanilang kumpiyansa, kanilang enerhiya, at kanilang koneksyon sa mga taong pinakamamahal nila. At heto, ang bahaging madalas na nakakaligtaan, ang pinakamalalaking tagumpay sa kalusugan ng isang lalaki ay madalas na ang mga pinakasimple. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naririnig ang tungkol dito. Magbabago iyan ngayon. Ibabahagi ko ang 5 sikreto tungkol sa kalusugan ng mga lalaki na sana ay mas maaga pang nalaman ng aking mga pasyente sa buong mundo. Hindi ito mga gimmick o mabilisang lunas. Ito ay mga katotohanang nagpapabago ng buhay na suportado ng agham at tunay na karanasan sa mundo. Ang aking ibubunyag sa sikreto bilang 3 ay maaaring ganap na magbago ng paraan ng pag-unawa ninyo sa inyong sariling katawan mula sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang gawin ito at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang mahahalagang payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking tulad mo. At kung nakita mong nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi i-type, ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa komunidad na ito. Ngayon, simulan na natin ang unang sikreto dahil ito pa lamang ay nakapagpabago na ng buhay ng hindi mabilang na mga lalaking nakatrabaho ko. Sikreto number 1. Ang inyong paninigas ay isang barometro para sa inyong puso. Ang inyong kakayahang magkaroon ng matibay at maaasahang paninigas ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa o pagkalalaki. Ito ay isang direktang refleksyon ng daloy ng inyong dugo at ng inyong pangkalahatang kalusugan sa puso, cardiovascular health. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit mas mahalaga iyan kaysa sa anumang nasabi na sa inyo. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Juan, isang retiradong bumbero na nasa huling bahagi ng kanyang ika-80 taon. Pumasok siya sa aking opisina, tumingin ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Dok, sa tingin ko, nawala na sa akin ang dahilan ng pagiging lalaki ko."
Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses nang sabihin niya iyon. Tumatak sa akin ang sandaling iyon dahil hindi lang siya nagsasalita tungkol sa sex. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kanyang pride, at ang tahimik na takot na may ninakaw na sa kanya ang edad para sa kabutihan. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki at ang hindi alam ni Juan ay ang paninigas ay isang circulatory event. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng mga daluyan ng dugo, maayos na pagdaloy ng dugo at pagtugon ng katawan ayon sa disenyo nito. Ang ari ng lalaki ay madalas na isa sa mga unang lugar kung saan lumalabas ang mahinang sirkulasyon bago pa man magkaroon ng atake sa puso o stroke. Sa katunayan, ang erectile dysfunction o panlalambot ay maaaring isang maagang babala na ang iyong cardiovascular system ay nasa ilalim ng stress. Si Juan ay may hindi magandang dieta, umiiwas sa ehersisyo at binabaliwala ang kanyang tumataas na presyon ng dugo. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang mga gawin na iyon ay hindi lamang nakakasama sa kanyang puso. Direktang naaapektuhan nito ang kanyang kakayahang mag-perform at kumonekta. Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago, isang araw-araw na paglalakad, mas masustansyang pagkain at isang suplemento upang suportahan ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Sa loob ng 3 buwan, ibang tao na siya, hindi lang sa kwarto kundi sa buhay. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Bumalik ang kanyang ngiti. Sinasabi ko ito sa inyo dahil gusto kong malaman ninyo na gumagana pa rin ang inyong katawan. Hindi ito sira. Kailangan lang nito ng mas mahusay na gatong, mas mahusay na daloy, at mas mahusay na pangangalaga. Kapag pinoprotektahan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo, pinoprotektahan ninyo ang inyong pagkalalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging banidoso. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lakas at katiyakan na akala ninyo ay tuluyan ng nawala. Kaya kung sinisisi ninyo ang inyong sarili, iniisip na ito'y dahil lang sa inyong edad o isang personal na pagkukulang, itigil ninyo iyan. Maaaring ito lang ang sirkulasyon ninyo na humihingi ng kaunting tulong. At ang magandang balita, napakarami ninyong magagawa simula ngayon. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi, kahit na may perpektong daloy ng dugo, may mga lalaki pa ring nahihirapan. Ang dahilan ay nakasalalay sa isang bagay na mas banayad, isang bagay na tahimik na binabago ang takbo ng isip at pinamanhid ang tunay na pagnanasa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, i-type lamang ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama kita. Pinapahalagahan ko ang pagiging narito mo. Sikreto number 2. Pinapatay ng pornografiya ang tunay na intimasya, lalo na sa pagtanda. Ilang taon na ang nakalilipas isang lalaki sa kanyang maagang ika-70 taon. Tawagin natin siyang Roberto, ang dumating sa aking opisina na may tahimik na pagkadismaya. "Dok, wala na akong maramdaman," sabi niya. "Mahal ko ang asawa ko, pero kapag magkalapit kami, parang hindi tumutugon ang katawan ko." Hindi siya nahihiya, nalilito siya. Sa pisikal lahat ay tila maayos.
disente ang kanyang testosterone at maayos ang kanyang sirkulasyon, ngunit may isang bagay na mas malalim ang nawawala. Kaya dahan-dahan ko siyang tinanong kung nanonood siya ng pornografiya. Nag-atubili siya sa katumango. Gabi-gabi, sabi niya, nakasanayan na lang. Ang salitang iyon, nakasanayan, ay tumatak sa akin. Para sa napakaraming matatandang lalaki, ang pornografiya ay nagiging isang gawain na tila hindi nakakapinsala, ngunit dahan-dahang sinisira ang mismong bagay na kanilang hinahanap, tunay konektadong kasiyahan. Kita ninyo, nagbabago ang utak habang tayo ay tumatanda. Habang ang pornografiya ay nagbibigay ng agaran at mabilis na visual stimulation, sinasanay nito ang utak na maghangad ng kabaguhan at intensidad na hindi kayang pantayan ng totoong buhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging hindi gaanong sensitibo ang utak sa tunay na haplos, amoy at emosyonal na kalapitan ng tao. Sa mga lalaking higit sa 60 na, ang mga neurological pathway ay nagbabago na mas malalim ang epekto. Nakita ko itong nangyayari ng paulit-ulit. Ang isang lalaki ay hindi na gaanong nakikipag-ugnayan sa kanyang partner. Hindi na tumutugon ang kanyang katawan sa parehong paraan. Iniisip niya na ito ay dahil sa edad o may mali sa kanya, ngunit ang katotohanan ay ang kanyang utak ay labis na na-stimulate at kulang sa koneksyon. Hindi ito tungkol sa kahihiyan o paghuhusga. Ito ay tungkol sa kamalayan. Nang si Roberto ay nagpahinga mula sa pornografiya, kahit ilang linggo lang may nagsimulang magbago. Sinabi niya sa akin na mas napansin niya ang boses ng kanyang asawa na ang kanyang haplos ay naramdamang mas mainit. Nagsimulang tumugon ang kanyang katawan sa mga bago, mas mabagal at mas makabuluhang paraan. Bumalik ang kanyang pagnanasa hindi bilang isang mabilis na init, kundi bilang isang matatag at mainit na apoy. Ang punto ay ito, nagbabago ang kasiyahan sa pagtanda. Maaari itong maging mas malalim, mas mayaman at mas banayad. Ngunit kung ang iyong utak ay abala sa paghabol sa mga pixel sa isang screen, pinalalampas mo ang pagkakataong madama kung ano ang tunay. Habang ang katotohanan iyon ay mahirap marinig para sa ilang mga lalaki, ang susunod ay maaaring mas makagulat sa inyo. Dahil hindi lamang ito tungkol sa inyong utak o sa inyong puso. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi man lang namamalayan ng maraming lalaki na nawawala na sa kanila hanggang sa halos huli na ang lahat. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Sikreto 3. Ang testosterone ay hindi lang para sa sex. Ito ay para sa buhay. May isang sandali na hindi ko malilimutan. Isang pasyente sa huling bahagi ng kanyang ika-10 taon, si Miguel, ay nakaupo sa harap ko na nakayuko ang mga balikat at pagod ang mga mata. Hindi siya naroon para sa mga problema sa sexual. Hindi ko na lang nararamdaman na ako pa rin ito, sabi niya. Hindi ako galit, hindi ako malungkot. Parang wala lang akong gana. Noon din alam ko na kung ano ang hahanapin. Nagpatakbo kami ng ilang pagsusuri at tulad ng aking inaasahan, tahimik na bumagsak ang kanyang mga antas ng testosterone sa puntong gumagana pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi na. Iniisip ng karamihan na ang testosterone ay tungkol lamang sa sex drive.
o pagpapalaki ng kalamnan, ngunit hindi nila nakikita ang mas malaking larawan. Ang testosterone ay ang iyong enerhiya. Ito ang iyong sigla. Ito ang pakiramdam na gumising sa umaga na may layunin at gumalaw sa buhay ng may kumpiyansa. Naaapektuhan nito kung paano tayo mag-isip, kung ano ang ating nararamdaman, at kung paano tayo kumonekta. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na bumababa ang testosterone. Ngunit para sa ilan, ang pagbagsak na iyon ay matarik at tahimik. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Dahan-dahan itong lumalabas sa mga nakalimutang interes, mababang enerhiya, kakulangan ng motibasyon at oo sa humihinang pagnanasa. At hindi ito isang kahinaan. Ito ay biyolohiya. Ang nakakadurog ng puso ko ay kung gaano karaming lalaki ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nila na nawala na ang kanilang edge dahil sila ay tamad o tumatanda na lang. Ngunit kapag sinuri natin ang kanilang mga antas at natagpuan ang tunay na sanhi, para itong isang ilaw na bumukas, na pagtatanto nila, hindi ako ito. Ito ay isang bagay na maaari kong ayusin. Maging ito man ay sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng diyeta, tulog at resistance training, o sa pamamagitan ng terapiya na may gabay ng doktor, may mga ligtas at epektibong paraan upang suportahan ang malusog na testosterone habang ikaw ay tumatanda. Ang mga pagbabago ay hindi lamang pisikal. Nasaksihan ko ang mga lalaking nabawi ang kanilang sense of humor, kanilang pagkamausisa, kanilang pagkahilig sa buhay, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang sarili. Ang pasyenteng iyon, si Miguel, 3 buwan, makalipas pumasok siya sa aking opisina na mas tuwid ang tayo, mas matalas ang tingin at nakangiti. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Sabi niya, iyan ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng kung ano ang dahan-dahang kinukuha ng panahon. Ngunit meron pa ring isang katotohanan na hindi pinapansin ng maraming lalaki, isang bagay na walang kinalaman sa mga hormone daloy ng dugo o kimika ng utak. Ito ang bahagi ng intimasya na hindi pinag-uusapan ng karamihan, ngunit madalas na siyang pinakamahalaga habang tayo ay tumatanda. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon sa susunod. Kung nanonood ka pa rin at ang mga pananaw na ito ay nagsasalita sa iyo, i-type lamang ang numerong 1 sa mga komento para malaman kung narito ka pa rin at nakikinig. Magpatuloy tayo. Sikreto number 4. Ang intimasya ay nabubuo sa labas ng silid tulugan. Naaalala ko ang isang lalaking nasa 70 taon na nagngangalang Ricardo, mahigit 40 taon ng kasal na nagpunta sa akin. Hindi siya nahihirapan sa performance, ngunit ang kanyang asawa ay naging malayo. Mabait siya, sabi niya, pero hindi na kami nagkakahawakan. Para kaming mga kasama lang sa bahay. Gusto niyang ayusin ang mga bagay sa silid tulugan, ngunit ang tunay niyang kinagugutom ay koneksyon. At nagsisimula iyon bago pa man ninyo hawakan ang kumot. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang pinakakasiyasyang intimasya sa huling bahagi ng buhay ay madalas na may kaunting kinalaman sa mismong akto ng sex. Nabubuo ito sa maliliit at tahimik na sandali, ang pagmamasahe sa kanyang mga balikat habang siya ay nagtitimpla ng tsaa,
ang paghawak sa kanyang kamay habang naglalakad, ang pag-upo ng magkatabi sa sopa ng walang imikan. Ang mga kilos na ito ay maaaring tila maliit, ngunit nagpapadala sila ng mensaheng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nakikita kita, nandito ako, kasama mo, mahalaga ka pa rin sa akin. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang emosyonal na kalapitan, ang pundasyon para sa pisikal na intimasya, lalo na habang tayo ay tumatanda. Nagbabago ang katawan, nagbabago ang pagnanasa, ngunit ang koneksyon, ang uri na nagdudulot ng init, kumpiyansa at malalim na kasiyahan ay maaaring lumakas pa sa paglipas ng panahon kung aalagaan natin ito. At naiintindihan ko, para sa maraming lalaki, lalo na sa mga lumaki sa isang henerasyon na hindi bukas na nag-uusap tungkol sa emosyon, ito ay maaaring hindi pamilyar. Ngunit nakita ko mismo kung gaano ito kalakas kapag ang isang lalaki ay gumawa ng unang hakbang. Kapag nagsimula siyang magpahayag muli ng pagmamahal, kapag nakinig siya ng hindi sinusubukang mag-ayos, kapag sumandal siya sa presensya sa halip na sa performance. Hindi kailangan ni Ricardo ng reseta. Kailangan niya ng paalala na ang intimasya ay nagsisimula bago pa man ang silid tulugan. Sa loob ng ilang buwan ng paggawa ng maliliit na pagbabago, paghawak sa kanyang likod, habang dumadaan, pagsasabi sa kanya na maganda siya, pagpapakita ng walang inaasahan, ang distansya sa pagitan nila ay natunaw. Hindi lang sila muling kumonekta, muli nilang natuklasan ang isa't isa. Iyon ang gusto kong tandaan ninyo. Ang pinakamakabuluhang intimasya ay nabubuo sa mga pang-araw-araw na sandali. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng kilos. Ito ay tungkol sa presensya, respeto at pag-ibig na nararamdaman, hindi lang ginagampanan. Ngunit kahit na may malalim na emosyonal na koneksyon, maraming lalaki ang nahaharap sa isang huling hadlang, ang paniniwala na huli na para magbago na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na. Sa katotohanan, wala nang mas malayo pa sa realidad. At iyan ang nagdadala sa atin sa ating huling sikreto, marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Sikreto number 5. Hindi pa huli ang lahat para magbago at pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap. Minsan ay may pasyente ako, si Jorge, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 70 taon, na kamakailan lamang nagretiro at namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Pumasok siya sa aking opisina na may tahimik na pagbibitiw sa kanyang boses. Wala na akong gaanong inaasahan, sabi niya sa akin. Gusto ko lang malaman kung may natitira pa para sa akin. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa sex. Nagsasalita siya tungkol sa buhay. Pakiramdam niya ay nasa likod na niya ang kanyang pinakamagagandang araw, na para siyang unti-unting nawawala sa eksena. Ang hindi niya napagtanto at ang hindi alam ng maraming lalaki ay ang katawan at espiritu ng tao ay hindi kapani-paniwalang madaling umangkop. Kahit sa ating mga huling taon, palaging posible ang pagbabago. Ang paglago ay hindi humihinto kapag umabot ka ng 60, 70 o kahit 80. Ngunit ang nagbabago ay kung paano mo haharapin ang paglagong iyon. Sa yugtong ito ng buhay, hindi na ito tungkol sa bilis, kundi sa direksyon. Ito ay tungkol sa pagpili
na itigil ang pagtanggap sa discomfort bilang normal. Ito ay tungkol sa pagpili na muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong sariling pagkatao. Sa kaunting paghihikayat, nagsimulang maglakad si Jorge tuwing umaga. Inayos niya ang kanyang dieta, nagsimulang makihalubilo muli, at sumali pa sa isang lokal na book club na inamin niya nang natatawa ay karamihan ay mga babae. At may isang hindi kapanipaniwalang nangyari. Nagbago ang kanyang enerhiya, dumiretso ang kanyang tindig, bumalik ang kanyang sense of humor. At nang tanungin ko kung kamusta na ang mga bagay sa mas personal na bahagi ng kanyang buhay, ngumiti siya at simpleng sinabi, "Hindi ko alam na maaari pa pala akong makaramdam ng ganito kasarap." Yan ang gusto kong tandaan ninyo. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng orasan. Ito ay tungkol sa pagsulong ng may intensyon. Maging ito man ay ang iyong pisikal na kalusugan, iyong emosyonal na koneksyon, o iyong intimate na buhay, may oras pa para gumawa ng mga pagbabagong mahalaga. Ang pinakamagandang bahagi ay ang lalaking ikaw 6 na buwan mula ngayon ay magpapasalamat sa iyo sa kung ano ang sinimulan mo ngayon. Huling kaisipan ng isang doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay. Pagkatapos ng mga dekada ng pakikinig sa mga lalaking nasa kanilang ikasetemto at higit pa, natutunan ko na walang sino man ang tunay na nagtuturo sa atin kung paano tumanda ng maayos. Tinuruan tayong magtrabaho ng husto, magbigay, at lampasan ang sakit. Ngunit pagdating sa ating kalusugan, sa ating mga relasyon, at sa ating sariling pagkatao, sa ating mga huling taon, madalas tayong naiiwan upang alamin ito ng mag-isa sa katahimikan. Kung may isang aral na nais kong ibahagi sa bawat lalaki, ito iyon, ang pag-ako sa responsibilidad para sa iyong kalusugan ay ang tunay na sukatan ng lakas at paggalang sa sarili. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang sira. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa lalaking iyong pinagdaanan at pagbibigay sa kanya ng gatong na kailangan niya upang mabuhay ng lubusan. Ang 5 sikretong tinalakay natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang buhay na puno masigla at malalim na konektado. Ngayon, alam mo na ang iyong katawan ay nagbibigay sa iyo ng mga senyales tulad ng daloy ng dugo na nakatali sa iyong pangkalahatang kalusugan. Alam mo na ang tunay na koneksyon ay mas kasiyasya kaysa sa anumang digital na imitasyon. Alam mo na ang iyong sigla ay nakaugnay sa iyong biyolohiya at meron kang kapangyarihang suportahan ito. Nauunawaan mo na ang intimasya ay nabubuo sa isang pundasyon ng maliliit, pang-araw-araw na sandali ng kabaitan. At higit sa lahat, alam mo na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Huwag hayaan na ang kwentong tumatanda ka na lang ang maging kwentong sinasabi mo sa iyong sarili. Ang tunay na kwento ay ikaw ay nag-e-evolve at meron kang mas maraming kontrol kaysa sa iyong iniisip. Kung ang artikulong ito ay nagdala sa iyo ng anumang halaga, lubos akong magpapasalamat kung ilike mo ito at ibahagi sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang maaaring kailanganing marinig ang mensaheng ito. Ang mga pag-uusap na ito ay madalas na hindi nababanggit at magkasama matutulungan natin
ang mas maraming lalaki na maramdamang sila ay nakikita, sinusuportahan, at may kaalaman. Gusto ko ring marinig mula sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba, maging ito man ay isang tanong, isang personal na kwento o isang simpleng handa na akong magsimula. Ang inyong boses ay mahalaga sa komunidad na ito. At syempre, mangyaring mag-subscribe upang manatiling konektado para sa mas tapat at praktikal na payo sa kalusugan. Salamat sa pagiging narito at sa pagpapakita para sa iyong sarili.